And so today, sabi nga ni ma'am, tayo ay mag-vapor dome. Ngayon, aside from vapor dome, ituturo na din ni ma'am ang interpolation. Yan, bisitahin natin ang ating mahiwagang kalendaryo. Yan. Ay, bakit couldn't connect Wait lang, ba't hindi nag-charge ang laptop? Kasi hindi nakasaksak. Ayan. So, kahapon nag-discuss ng syllabus. Today, magdi-discuss tayo ng module 1. And the goal, kung aabot ng interpolation, edi push, di ba? Tapos, again, I will be giving you yung February 8 na meeting para mag-prepare for interpolation. So, hindi tayo magko-conduct ng online classes kung matatapos tayo today. But February 9, tayo ay mag-meet. Sabi ko nga sa inyo, self-introduction. Kung gusto nyong habaan para ma-delay ang recitation, then so be it, di ba? And then, part of your attendance is the syllabus acknowledgement. And then, of course, recitation about interpolation if time permits. Okay, maliwanag ba yung? I need voices kasi naka-share screen ako. Ayan. Yes. Okay. So now, we will be proceeding with the module. Visible ba ang module? Yes po. Okay. So by the way, I'll be giving you hard copies ng module pag tayo ay nagkita-kita. Though, hindi ko pa siya na-print. But I will be giving you the copies sa ating face-to-face classes. But rest assured naman guys na hindi po iyan aabot ng 125 million. Hindi po tayo kurakot dito. Definitely hindi yan aabot ng magkano po ba yung 16 billion? Mga ganyang levels. Wala naman po. So mga around, lang tayo. Siguro, ang plan ko kasi again, baka magpasingil na ako ng 50 pesos. That is for the entire midterm period. Pero again, hindi ko naman kayo mamadali. Pero kayo magbabayad naman, maawa kayo. Hindi po tayo dito, milyonarya. Pero yan, hindi ko naman kayo mamadaliin. Pero kailangan nyo na magbayad mamaya. Charot. Biglang ito po ang GCash number, pakisend na po lahat. Charot lang. So yan guys, ang mahalaga, you have the copies. And mahalaga din po magbayad tayo. Okay, so today, ang i-discuss natin is properties of pure substances. So, unang-una, bakit natin kailangan itong malaman? Ang pinakamahalagang libro natin sa termo 2 ay steam table. Kung kayo ay may katabing steam table or kung wala man, ang nakalagay sa steam, kaya siya tinawag na, for example, siguro ang pinakamaagang table na nahawakan niyo is trigonometric table. Ewan ko kung ginagamit pa yun. Pero ginamit namin yun nung high school. So, trigonometric table. Kasi, it contains ratio ng trigonometric function. So, kaya tinawag na trigonometric table, di ba? Yung steam table, kaya siya tinawag na steam table ay dahil it contains properties ng steam. Ano pa ba mga example? Sa inyong mga future subject, sa refrigeration system, for example, meron dong ammonia table, R134A table. Sa machine design, meron din mga tables, Pero, focusing on termo 2, yung table na gagamitin natin, it contains properties of water, So, kaya pag-aaralan natin yung properties ni water ngayon. So, mag-focus tayo kay water kasi puro water po ang ating pag-uusapan the entire semester. Okay. So, there are terms here na ini-skip natin because I do not want to add na sa inyong, so tawag natin sa brain ay 1 terabyte na brain. Kahit na alam natin na gig lang naman. Pero yan, 1 terabyte na brain natin, I want to filter those information na ipapasok sa utak ninyo. Dahil, again, we acknowledge na hindi lang po tayo ang subject. And, to be honest, ang major exam nyo naman, quizzes, ay problem solving. So, there are terms na I don't think kailangan pang isiksik sa utak. Diga? So, tanggalin na natin yung hindi naman mahalaga. Pero hindi ko sasabing hindi siya mahalaga. Kasi, moving forward, pag kayo nasa compre na, there will be
materials na i-share sa inyong instructor, ma-encounter nyo ang mga terms na ito. But I don't think this is the right time para sa uluhin sila. Ano? Yan. So let us start with the phase diagram of water. No? So, kaya siya tinawag na phase diagram for water kasi we are representing water here and nire-represent niya yung different phases ni water. So for example, di kasi water, pag siya ay solid, ang tubig, pag solid, anong tawag sa kanya? Or pag ang tubig naging solid or hard na bagay, ano siya? Ice. Ice po. Ano, diga? Pag yun naman ay ipukpok sa inyong ulo, tignan lang natin kung yun ay malambot. Di matigas ang yelo, minsan nga isa pader pa inihahampas. Okay. Ngayon, pag naman si water, liquid, definitely water lang siya, di ba? I mean, yun lang yung term natin. And then, pag naman in gas form, meron tayong tinatawag na water vapor siya, or steam. So, si water, pag-aaralan natin siya in different forms, but majorly on steam na form. So, in this case, meron tayong phase diagram for water here. Nasaan ang yan? Okay. So, in this case, meron tayong pressure and temperature. So, ibig sabihin daw, at a certain temperature, yan, at 0.01 degrees Celsius and 0.006 atmospheric pressure, yan, the water exists at, that pala ibang kulang ginamit ko. Gawin ko pink. Wala mong pink. Ayan. Ito na lang. So, at this point, ayan. So, the water exists at, sorry, mapatawad niya sana ako. Dapat green pala. May label eh. Ayan. So, the water exists at triple point. So, bakit siya triple point? So, at this point, guys, your water exists as solid, liquid, and gas. So, ibig sabihin yan, konting tweak mo lang sa temperature, magiging ice yan. Konting taas mo lang sa pressure, magiging water yan. Konting taas mo sa temperature, magiging water vapor yan or gas. No? So, at a very perfect state na 0.01 degrees Celsius and 0.006 atmospheric pressure, ang iyong tubig ay nag-e-exist sa tatlong phase. Ano? So, solid naman siya. Halimbawa, if less than 0.01 degrees Celsius, yan, itong side na to. Bakit ayaw gumana ng mouse ko? Yan. Yan. And then, meron pa din tayong normal boiling point. Kasi di ba aware naman tayo, 100 degrees Celsius, yan yung boiling point ni water. So, at this point, yan, and 1 atmospheric pressure. So, nasa boiling point tayo ni water. So, at this point, guys, konting taas sa pressure. So, babalik siya sa liquid. Konting taas sa temperature. So, magiging steam siya. Meron pa tayo ditong tinatawag na normal freezing point. This is the normal freezing point of water. And one of the most critical point, sabi ko pa yung word, the most important point is the critical point. No? So when we say it's critical point, yan. Hindi gumagana masyadong aking mouse. Yan. Okay. So when we say critical point, ito guys, pag lumampas siya sa critical point, so kaya siya tinawag na critical, is that wala na siyang babalikan, literally. No? So for example, dito sa boiling point, di ba sabi natin, pag nagtaas pa siya ng temperature, magiging steam siya. Pag less ng temperature, babalik siya in the liquid form. Ngayon kay critical point, pag lumampas ka kay critical point, there is a very small possibility na maibalik mo pa siya sa dating form niya. So, since siya ay nasa gas form na, so don't expect na maibabalik mo pa siya doon sa pagiging liquid form. Yan. Ano? So, siguro naman guys, ito ay na-experience nyo na. Sino ang
nag-iinit ng tubig sa inyo. Kasi social ng mga initan ngayon, ang mga nasa boarding house ay electric na. Hindi nyo na yun itutunog na at titigil ng kanya. Naranasan nyo nagang pansit canton. Ay hindi, maglaban ng itlog. Yan. So halimbawa kayo naglaban ng itlog. Minsan, syempre hindi mo naman yung babantayan, diga? Chichismis ka muna. Ang iba dyan, mag-ML pa, isang game lang. Tapos minsan, di napasarap ang laro. Pagbalik mo doon sa iyong pinaglabong ng itlog, wala ng tubig, diga? Ibig sabihin noon guys, na-reach na ang critical point. Diga? Hindi mo na makita ang tubig eh. So, yun yung perfect example na reach na yung critical point. Tapos, minsan, halimbawa kayo ay nag-init ng tubig, tapos, naabutan nyo siya. No? So, naabutan nyo siya. Makikita nyo naman siguro, may mga pawis-pawis sa gilid, di ba? So, ibig sabihin, yung pawis sa gilid, yun yung steam before or water vapor na bumalik sa liquid. So, maybe at that point, na-reach lang yung boiling point. No? Pero, kung ikay bumalik at tinatalakan ka na ng iyong ina, ibig sabihin, na-reach na yung critical point. Dahil, hindi mo na ayos yung paglalaban mo ng itlog. So, ganun lang yan, guys. Naintindihan ka? So, pag na-reach ang critical point, high blood ang iyong mama. Ganun lang yun, diga? Dahil, paglalaban na nga lang ng itlog ang inuutos sa iyo, hindi mo pa nagawa ng ayos. So, kahit ako'y high blood din ako. Tara. Gusto ko tuloy ng pansit canton. Mamaya, pagkatapos na rin klase. So, naintindihan nga yung critical point na yun. Baka kayo ay nagpapansit canton lang ngayon, ha? Naintindihan? Yes or no? Ayan. Yes po. Ayan. So, actually, critical point lang naman ang pinakamahalaga dyan. Dahil alam ko naman na alam nyo na ang boiling point ng water. Ayan. So, yung iba, in-skip natin kasi i-explain ko din naman yan. Okay? So, una, pangit yung drawing ka ng vapor dome, pero bakit ba? Ayan. So, we have here the vapor dome. Ayan. So, color-coded siya para mas ma-visualize ninyo. Okay. So, ngayon, meron tayong temperature and specific volume diagram here. Magdo-drawing nga ako ng ibang kulay. Ano kaya magandang kulay? Sige, pink ulit. Pink is life tayo dito. Ayan. So, bakit pink na aking Yan. Okay, guys. So, ang kwento nito, so you have a dome. Mamaya, hihimay-himayin natin na kung aling part sa dome, yung tinatawag na critical point, kailan siya vapor, kailan siya liquid, and the likes. So, halimbawa daw, ikaw ay nag-init ng tubig. So, diga, pag ikaw ay nag-init ng tubig ay, ang iniinit mo gang tubig ay, yelo. Pag kayo mag-init ng tubig, guys, siguro, kayo, makukurit ng inyong mga ina, kukuha ka pa sa rep ng yelo at yun ang iinit mo. Digay hindi, ang kinukuha ay tap water or yung social ay nagaling sa bagay, kung may dispenser ka, hindi ka na mag-iinit ng tubig, diga. Sige, sa bumba na lamang, doon na lamang sa tap water. Kasi kung may dispenser, ba't ka mag-iinit ng tubig pa? Diga. O siya. So, from a low temperature to the boiling point. Ayan. So, yung boiling point, yan. Pag tumama ka dyan sa green, boiling point mo yan. Green, boiling point po yan. No? And ang other term po natin, pag boiling point ay nasa state ka ng saturated liquid. Pag nandun, tumama ka po dun sa green, saturated liquid ka po. Pag wala ka pa dun sa green, tinatawag ka po nating subcooled liquid. No? So, ibig sabihin, kung kumuha ka ng tap water sa bumba, kung saan nyo mang kinukuha yon, no? So, subcooled liquid pa siya. Pag tumama sa green, tawag natin saturated liquid. Okay po? No? Ibig sabihin, na-reach na ang boiling point. So, ibig sabihin ulit, habang tayo po ay nagiinit ng tubig, nasa boiling point na, hindi mo pa pinapatay,
Ikaw na ang sunod na papatay ng iyong ina. Dahil ikay matigas ang ulo. Ayan. So at this point guys, so boiling point na siya, pinabayaan mo pa, no? So dadating siya dun sa part na liquid vapor mixture na siya. So hinayaan mo, liquid vapor siya. Yan. Hanggang sa ma-reach na yung tinatawag na saturated vapor. So at this point, hindi ka pa mapapagalitan ng iyong mama. Bakit? Dahil pag naiwan mo din at nabalikan mo na nasa saturated vapor ka pa, meron ka pang babalik ka dyan mga pawis-pawis. So ibig sabihin, madali ka pang makabalik doon sa liquid vapor na mixture. Ngayon, ito ang problema mo guys. Pag ikay lumampas na, no? So, ikay nag-superheated vapor ka na. Tapos, nalampasan mo na yung critical point. Ito ang sigurado ko sa inyo, pag binalikan nyo, wala na kayong babalikan na tubig. Uulit ka na ulit sa pag-iinit ng tubig. Naintindihan ka yon? Yes po. Okay. No. So, yan. So, di ba may color coding tayo? So, ibig sabihin, bago pa natin siya iinit, no, iinit pa lang natin siya, subcooled liquid siya. Ngayon, pag tumama na sa boiling point, doon sa color green, saturated liquid siya. Pag nasa loob siya ng dome, liquid vapor siya. Pag nasa violet na siya, no, kasi meron tayong tinatawag na critical point, di ba? So, kung nasa kanan na siya, nandun sa violet side, saturated vapor siya. Ngayon, pag lampas na siya doon sa saturated vapor line, tinatawag na natin siyang superheated. To be honest, itong vapor dome, mas ma-appreciate nyo pag nasa Rankine cycle topic na tayo. But this is our introduction kasi about water, its properties, kaya siya yung una nating diniscuss. So, any questions about this? Baka naalalay pansit konton lang, ha? May questions, guys? So, kung walang question, ano bang sad face? Yes, Mr. Santos? Ma'am, napansin ko lang po, parang meron pong light blue na color. Yun po ay 00 po. Aling light blue din Dahil, ito ba? Yes po. Ano yan? Ang ibig sabihin ko lang dyan is that this point is yan yung boiling point. Parang sample lang din siya, like nung pink, pero medyo mataas ka ng temperature na nag-umpisa dito sa pink. Pinakamababang ditong blue, ibig sabihin nito, process din siya ng pag-init ng tubig. Pero yung pinaka-umpisa mo here, bilugan ko ha. Yan, itong pinaka-umpisa mong temperature na ito is mababa. Most probably, malamig-lamig ang tubig mo dito. So, you can disregard this line kasi ito ay parang nire-represent ko lang na itong intersection na ito ay yung boiling point. Ano pa? Ang 0, 0 natin guys ay are. Ayan. Ito. Parang quadrant. Okay gayon? Yes po, ma'am. Thank you po. So, I would like to ask, halimbawa, magbibilog-bilog ako din kulay black. So, at this point, kung halimbawa, din pumatak ang inyong point, anong tawag sa kanyang property? Is it liquid, saturated vapor, critical point, liquid vapor? Liquid vapor. Liquid vapor, kasi nasa gitna are. Ayaw bumilog. Aring dilaw na nasa kanan. Superheated po. Superheated. Are. Saturated liquid po. Saturated liquid. This one. Saturated vapor. Saturated vapor. And of course, pag nandini ka sa side na are, this will be subcooled liquid. Pag nandun ka sa kaliwa nung green, no? And of course, very very basic yung critical point natin, no? Again, mas ma-appreciate nyo to sa Rankine cycle kasi magkakaroon na tayo ng actual relationship nito in sa graph, tapos i-relate natin siya sa steam table. So, mahalaga na at this point, simula pa lang, alam nyo na siya. Any questions about this?
Naintindihan ng vapor dome? Kung naintindihan, penging confetti. Ayan. Kung may mga naglilipad ang confetti dito, so I'll take it as a yes. So, ang next naman natin is interpolation. Actually, guys, merong interpolation na longer method. Actually, nandito siya sa mga images dito. Ano? The longer method. Ano pa ba ang mga... But of course, guys, i-share ko sa inyo yung longer method just for you to know na existing siya, yung longer method. However, guys, gusto kong i-highlight sa inyo na sa ating problem solving sa thermodynamics 2, kailangan mabilis kayo mag-interpolate. Kasi, ang given, yun yung medyo tricky kay Thermo 2. So, ang given, kukuhanin nyo sa steam table. Ang value sa steam table, hindi naman siya sakto eh. So, kaya tayo mag-i-interpolate. It is a mathematical estimation. So, ibig sabihin, you will generate your given first based on interpolation. So, kung mali ka sa interpolation at mabagal ka mag-interpolate, it will consume your entire time sa pagsasolve ng problem. So, that is why I will be sharing with you calculator techniques, and also aside from that, kaya hindi naman kami nag-endorse ng calculator, pero we recommend to use Casio calculator kasi most of the calculator techniques na available sa internet, sa mga libro, ay Casio calculator yung ginagamit. Yun nga lang, of course, as instructors, hindi namin responsibility na i-require kayo na ay dapat hindi Canon, hindi sharp ang inyong calculator. But of course, as students kasi, si PRC, for example, they nagpe-prescribe sila ng calculator na allowed sa board exam. So, dapat aware din kayo doon. Kasi baka aesthetically pleasing lang yung calculator ninyo, hindi naman pala pwede sa board exam. So, imagine mo, kailan ka pa magpapalit ng calculator sa board exam? 'Di ba? Ako personally, ang calculator ko simula nung college, hanggang ngayon, buhay pa. No? So, yun yung ginamit ko nung, nung board exam pala, nagpalit ako, pero same model lang. Kasi, natakot ako na baka iwanan niya ako sa exam. No? Pero nagsisi ako na hindi ko siya ginamit. Pero ayun, kasama ko pa siya until now. Nakailang palit na ako ng battery niya. Pero basag-basag na tapos hindi nakita yung mga keys. Kaya pag may mga nanghihiram sa akin ng calcul, hindi ko na ma-recommend ipahiram yung sa akin. Gawa, hindi kayo matutuwang gamitin dahil wala na yung mga keys. Kakapain mo pa. Pero ayan guys, it is a must na mag-calculator technique kayo sa interpolation kasi it's just the beginning ng problema ninyo. No? Kasi bukod pa kasi though, pinakamahirap talaga ang interpolation. Kasi yung mga formulas natin, pag dumating tayo sa Rankine cycle, establish naman yung formulas. Like, plus-minus lang yan. Ngayon, yung ipagpa-plus and ima-minus mo, yun yung i-interpolate mo. So, kung mali ang interpolation mo, ay, ganyan sadyang, mali din ang sagot. Diga? Like, alam mo ang formula, pero mali yung nilagay mo doon. So, that is a different problem. That is why, ang pinakamahalagang skill sa Thermo 2, I promise you, is interpolation. Kaya ito ang simula natin. Okay. Nasaan na? No. Ayan. Nasaan na yung image na inopen ko? Okay. No. So, meron tayong tinatawag dito na basic interpolation. No. So, ibig sabihin ng basic interpolation, ibig sabihin, you will be interpolating once lang. Meron din tayong tinatawag na triple interpolation or bilinear interpolation. So, triple interpolation meaning, bago mo makuha ang sagot, 3 beses ka magi-interpolate. Which is, wala po tayong sugar coating dito, yun po ang reality natin. Triple interpolation tayo most of the time. No? Hindi ko po sinasabing laging basic. Ang sinasabi ko, expect na most of the time, we will be having triple interpolation.
Hindi ko po kayo bine-baby. Sinasabi ko sa inyo ang realidad ng buhay. Okay, so I am assuming you have your calculators with you now. So, dito tayo sa... Diyos ko, yung mouse ko ngayon pa nagloko. Ano? Okay. So, dito tayo ngayon sa basic interpolation. So, ano po yung calculator technique? Before proceeding with the calculator technique, I would like to request na i-clear nyo muna yung calculator ninyo. So, how to clear the calculator? Click Shift 9, 3, and then equal, and then AC. So, that's how you clear your calculator. Ngayon, paano mag-calculator technique? So, press mode, yung katabi ng on. So, I am using the 570ES Plus. Mode 3.2, no? Yan. So, kung kayo ay naka-mode 3.2 na, tama ga, nagarni ang itsura ng lumabas. Bakit ay mag-edit? Yan. Garna ang lumabas sa inyong calcu? Yes po. Okay. So, that means, nasa tamang direction kayo. Ngayon, for example, meron tayong given. Yan. So, i-type nyo lang ito sa inyong calculator. Na-type na ga? Saglit lang po, ma'am. Na-type na? O ako lang nag-type? Okay na po. Okay. So, kung na-type na, guys, anong gusto nyo? Kasi, ibig sabihin yan, sabihin natin ito ay temperature. Yan. Sabihin natin ito ay enthalpy or H. Yan. So, at 20 degrees Celsius daw, meron kang 84.03, let's say, kilojoule. Diba? At 30 degrees Celsius daw, meron kang 125.9. So, anong gusto nyong malaman natin? Anong gusto nyong problem? Kayo magbigay ng problema. Anong number? Between 20 and 30 lang, ha? Bigyan nyo ako number. 24 daw. Ayan. So, gamit tong calculator na to, ay, mali. Ito pala. Bakit hindi siya maano? Wait lang, ha? Weird. Ayan. So, gamit yung file na ito, which I already share, no? So, nung in-input ko yung 24, ang nakalagay dito, 100.778 daw yung value. Which is, technically tama naman. Kasi kung ang 20 mo ay 84, ang 30 mo ay 125, so ang 24 mo, dapat in between din eh. Kung ang lumabas din ay 1,000, aba, ay medyo, anuhin natin, kindly i-check natin dahil obviously, mathematically wrong yon. Lumampas ka ng in between 84 and 125. Ngayon, paano natin siya palalabasin sa calculator? Kasi hindi naman allowed ang Excel sa exam, no? Okay, no? So, paano siya palalabasin sa calculator? So, press AC. Yan. So, na-type niyo na, diga? Press AC. And then, click Shift 155. Pag pinindot nyo yung Shift 155, may lalabas dyan na Y na may arrow sa taas. Tama ga? Yes po. Okay. So, i-type nyo sa unahan yung 24. 24 yung hinahanap natin. So, dapat 24Y yung ita-type. Y, nakalabas na siya. Yung 24, ita-type mo lang sa unahan. Anong value ang lumabas nung nilagyan nyo ng equals? 100.778 po. 100.778. No. So, 100.778, same naman dun sa lumabas sa ating basic interpolation formula. So, ibig sabihin, guys, kung tayo ay mag-interpolate, pwede nyo gamitin tong Excel file para i-verify kung tama yung ginawa ninyo doon sa calculator. No? So, naintindihan gayon? Okay. So, next natin. By the way, if you wanted to record the meeting, okay lang. Basta you ask consent from your instructor and the entire section. So, what if naman ang scenario ay
ang gusto kong malaman So what if ang gusto mong malaman is ano ang temperature at 1 to 1.713, no? 1 to 1.713. So there is also a calculator technique dyan, no? One to 1.713, no? So instead na shift 155, dapat shift 154. So ang lalabas naman dyan is X na may arrow, no? So ang itatype mo is yung 121.713. So ang ilalabas niyan is yung temperature na equivalent niya, which is ano lumabas? 29 po. 29. Ano? Yan. So, yan. So, tama naman din yung inilabas ng calculator natin. So, that is for basic interpolation. Ngayon, what if ang interpolation natin ay bilinear or tinatawag nating triple interpolation? So, tinatawag siyang triple interpolation because gagawin mo to ng 3 beses. No? Okay, so may example tayo dito. Yan. Yan. So, this one pala. Yan. Naka-formula na ito. Okay. So, meron tayong example dito. Ba't ayaw? Ngayon talaga nagluloko yung mouse ko. Kanina naman okay. Kasi 3rd class ko na kayo today. Yan. Ayan. Okay. Tukloban muna natin yung mga sagot, syempre. Okay. So, suppose may given na at 1 megapascal, 500 degrees Celsius, 3,478 kilojoule per kilogram. Tapos, sa 10 megapascal, 500 degrees Celsius, 3,374. 1 megapascal, 600 degrees Celsius is 3,698. 10 megapascal, 600 degrees Celsius is 3,625. Ngayon, ang gusto ni ma'am is 8 megapascal, apaka-demanding at 560 degrees Celsius. So, depende yan sa diskarte nyo. No? So, ang gagawin natin is itong, una muna, this is 1. No? So, ito munang isa-solve natin. 1 megapascal, 560 degrees Celsius. And then 10 megapascal, 560 degrees Celsius. And then finally, 8 megapascal, 560 degrees Celsius. Also, pwede kayong ito muna, 8 megapascal, 500 degrees Celsius. And then the other one, 8 megapascal, 600 degrees Celsius. And then 8 megapascal, 560 degrees Celsius. So, depende sa inyo kung gusto nyo ay patayo or pahiga. Either of the two, dapat parehas lang ang lalabas na sagot diyan. Pero kahit alin ang piliin nyo, ibig sabihin pa din, 3 beses kayo mag-i-interpolate. No? Ako personally, mas prefer ko aring pahiga kesa doon sa patayo. Pero yung iba, mas prefer nila yung patayo kesa pahiga. Hindi din required magawa ng table. Kaso nga lang, I think better if may table kayo para guided kayo sa i-interpolate ninyo. So, ang first interpolation natin is this one. No? So, kukuhanan natin yung 560y. No? Given na meron kang 500, 3,478, and then 600, 3,698. Ayan. So, pag tinype natin siya, guys, 500, tama ba? 3,478. Yan. Pag tinype sa calci, 500, 3,478, tapos 600, 3,698. No? For your convenience, pwede kayo mag-mode 3.2, tapos i-edit nyo na lang yung data. Ano? Tapos, pag itinype ari guys, mag-shift 155 ulit, ang hinahanap natin ay 560
y. Ano? Anong value? 3610 po. Tingnan natin. Actually, pwede naman gamitin tong Excel. I-paste ko din eh. Tapos, isa lang gang ang estudyante. Ang hinahanap ay 560. Ayan. So, 3610. No? 3610. Yan. So, input natin 3610. Guys, isa lang ba estudyante ko? Isa lang sumasagot. Okay. No. So, next interpolation natin, yung 10 megapascal naman. Yung 3374 and 3625. 3374 and 3625. Tapos 560Y pa din tayo. Anong lumabas sa inyong sagot? Guys. Ano pong sagot? Ano, wala na. 3524.6 po. 3524.6. Ayan. Okay, tama naman. Ano? 3524.6. And then lastly, for the last interpolation, so meron kang 1 megapascal, 560 degrees Celsius is 3610. Ngayon, 10 megapascal, 560 degrees Celsius is 3524.6. Ang hinahanap natin is 8 megapascal, 560 degrees Celsius. This will be your third interpolation. So doing that, ang lalabas na sagot dapat is this one, no? Pero I think limited ang calculus sa 10 decimal, 10 significant figures, ano. So, yan. Kasi Excel to, so definitely madami siyang kayang ibigay na decimal places. Pero I'm expecting siguro around 1, 2, 3, 6 decimal places lang lalabas sa inyo. Did you get the same answer ba, guys? Yes po. Okay. Actually, si Mr. By the way, I would like to award plus 5 sa long quiz kay Mr. Santos kasi siya lang naman ang umiimik today. Wait lang, i-record ko lang. Mr. Santos. Anong section? 01. 2201. Santos. H. Yeah, plus 5. Yes, Mr. Santos? Ma'am, hindi, parang si JP din po ay nagsasalita po. Sino yon? I mean, sir, SR code. Mr. Santos, SR code mo? 2309652 po. 09652, tama ga? Yes po. Okay, sino yung isa? Si John Palanyayahan po. Yes, Mr. Ano yan? Wait lang, nagtatype ako kasi nire-record ko. John Paul, no? Mr. Anyayahan, SR code, please. 23/0/2018 po. 2018. 2018. Okay. Thank you po. Sa aking mahiwagang record na. Ayan. So, thank you for participating sa ating bingo. Charot, no? So, by using this formula, kahit maglagay lang kayo din ng random na number, no? So, definitely ay makaka-generate kayo ng other given. So actually, sinolve ko na din yung yung patayo na version. So pwedeng i-try nyo. Ang lalabas ng mga sagot ay parehas din. Okay, mag-change tayo ng given. Para magbigay naman tayo ng opportunity sa iba. Baka naman nahihiya lang sila. Okay. Sa inyo manggagaling ang given, guys. Bigyan nyo ako ng yung 500, palitan natin, guys. Bigyan niyo ako ng number. Wait lang. Tatakloban ko ang sagot. Daya, Okay, guys. Bigyan niyo akong number. Guys. Diyos ko, magbibigay lang number, guys.
Number po. Given lang ang gagawin natin. Wala pang tanong. Wala kayong maisip na number? Guys? Kahit anong number. Diyos ko po. 231 po. 231. Okay. Number uli. 600, ano po dyan, 900. 900. Okay. So, anong gustong hanapin? Yung gitna. 473 po. 473. Oh, yan. Ito yung mga mansari. Oh. Yan. 420 daw. Okay. Yan. So, lagyan natin din eh. Ano pa? Birthday. Diyos ko. 1990. Ako, 1997 ako. Ano pa? Sige, 2023 naman. Ano pa? Aray, 10,000. Ako na nagdesisyon, guys. So, gamit ang mga given na ito, gusto natin malaman, ano kaya, for example, ito ay, sabi natin, ito ay temperature, ito ay 2 kilopascal, kasi random lang naman, di ba? So, 3 kilopascal, and then 4 kilopascal. No? So, gusto natin malaman, at 3 kilopascal and 473, natin Kelvin Ari, di ba? Ano ang value na hinahanap natin? So, assuming accurate yung mga values natin. But this is just random values para lang makapag-interpolate tayo. Kasi again, we are practicing the act of interpolation. Wala pa tayo sa accuracy. And saan kukuha sa steam table? Meron tayong topic about steam table. Ngayon, interpolation pa lamang. Okay. So, first interpolation, ano ang value? 999.8594 po. Okay. So, ano tayo? Seller screen tayo, guys, ha? So, ang mauna mag-type dito, I'll be giving +2. Ano? Seller screen. Kita nyo naman screen ni ma'am. But of course, hindi nakasali si Mr. Santos and Mr. Anyayaha. Dahil syempre, diba? Para naman more chances of winning. Okay. Tingnan natin kung tama ang sagot. Intay muna. Wala na mag-a-attempt na iba. Ayan. Tapos mali pala. Ayan. So, yan. The correct answer is 999.8595. Intay lamang Mr. Padilla. Padilla. Iyan. Though may copy naman nga pala ko ng SR code yung Franzua. +2 lang, no? Oh, malaking bagay na yun. Hindi yun nalilimot. Dig ka. Okay. Second interpolation, guys. Ano kayang value din eh? Seller screen ulit tayo, guys. Yan, wait lang. Yan. Meron pa bang hahabol na value din eh? 4891 daw, sabi ni Mr. Rafael Josh Bronze. Meron pa bang hahamon? So, kung wala na, ay i-reveal na natin ang sagot. So, 957. Wait lang. Ano ko? Para tingnan natin. Format cell. 665. Yan. So, tama. Yan. Intay. Magre-record muna ako. Bronze. Rafael Josh. Plus. Ayan. And then lastly, what is the final answer for the third interpolation? Meron na bang nag-ano? Ayan. Tingnan natin kung tama ang sagot niya. Ay! Sorry, mapatawad niyo sana ako. Tinanggal ko pala ang formula. Bakit 0 ito? Ayan. Wait lang. Magkakalculate ako ng sarili ko. Kasi yung formula ko ay para dun sa taas at sa baba. Sorry naman. Ayan. Mali. Okay, wait lang ha. Two, 3. Type ko din eh. 2, 3. Ay, mali. 2, 3, 4,
Tapos, 999. Ay, formula ko na lang. 999. Ano nga sagot? 2945.908076. No, so that's the correct answer. 2945.908077. Bakit 7 ano sa akin? Kasi yung akin kasi guys, medyo super accurate kasi yung decimal places niya ay hindi limited katulad ng sa inyo. Ano? So, Mr. Perez Harry. Plus 2. Okay. So, anyways, guys, paano nyo malalaman if nasa tamang landas kayo? So, ilalagay ko lang ang sagot din Yan. Okay. So, how will you know if tama yung inyong sagot? Unang-una, ito ay 200, are ay 900, and then you are given with almost half. So, dapat ang lalabas ay nasa gitna din. Diga, 400. Tama naman. Hindi mas mataas, hindi mas mababa. Di na ganun din, almost half. Tama din naman. Yan. So, pag ang lumabas din na halimbawa ay 10,000 mahigit, medyo kabahan ka. Mali ang iyong sagot. So, mag-interpolate pa tayo. Gusto nating malaman ano ang value pag din sa kabila, guys. Pero ito yung verification na lang, guys. Hindi ko na ito ipapa-recitation kasi tayo ay naka 5 tao na today. So, paano pag siya ay 2, 3, 4, and then meron kang 420, meron kang 1997. This is 1208.5. Ito naman, meron kang 2, meron kang 3, 4. This is 2023. And then this is 10,000. So, ang value mo din ay 6011.5. So, final interpolation mo will be 231, 473, 900. Tapos, ang value mo ay 1208.5 and 6011.5. Yan. Kaya talaga, 9007175. Yan. Pinatawag na si Mr. Perez dito. Charot. Yan. So, ayan. Again, guys, yan yung reality ninyo sa pagsasolve. No? So, imagine mo, ikaw ay pagod ka na sa interpolation, pero yun ay not even 10% ng solution mo. No? So, para lang bigyan ko kayo ng idea, for Rankine cycle simple Rankine cycle, you will be finding at least 4 enthalpies. Ibig sabihin, meron naman doon, siguro ito ay a bit of consolation, doon sa 4, meron naman 2 madali. Pero ibig sabihin, minimum doon, 2, mag-i-interpolate ka, di ba? Tapos, sa finals, para lang ma-visualize nyo, siguro until 7 na enthalpies. No, kung madami tayong time, siguro mga 8 enthalpies ang hahanapin nyo. So, imagine, sabihin na natin sa 7, mga 4 ang i-interpolate mo doon, ay matrabaho. Yun yung struggle sa term mo 2, matrabaho ang mag-interpolate. Pero once you are good with interpolation, I can guarantee you na maganda ang direction mo sa term mo 2. No, hindi naman mahirap mag-interpolate. Ang term natin sa mga Batanggenyo ay matiltel, or in English, tedious siya. So, ngayon pa lang, ay practicein nyo na dahil hindi naman, ito nga, sabihin ulit natin, wala po tayong choice. Ay hindi naman maaari guys na ang ibibigay lagi ni ma'am ay saktong-sakto sa nasa STEAM table. Dahil sa totoong buhay naman, ang mga real problems na may encounter nyo ay hindi sakto ang temperature. And also, itong namang nasa STEAM table,
Ang iba naman ay hindi din talaga saktuhan, no? And ayun yung challenge sa term mo to. So, ngayon pala, ang sinasabi ko na sa inyo ang mga kalimitang pinagkakamalian. Kasi totoo yan the students knows how to solve. Kaso, pagdating na sa interpolation, alam niya na ito ang pagmaminusin, alam niya na ito ang pag-a-addin, alam niya ito ang pag-dividen, pero yung value na ginamit, yun yung mali. Kasi nga, nagkamali ng interpolation. Yan. Katulad din actually yung binigay ni Mr. Perez, 7-1 something talagang lumabas sa akin. No? Pero for the sake of recitation and participation, I appreciate that. Pero sa exam, no rounding off tayo. No? So, kahit halimbawa yung, ano ba mga sagot natin din Halimbawa, aring 1208.5, ginawa mong 1209. So, dapat 1208.5 yung gagamitin mo. No? So, hindi po tayo nagra-round off kung ilan yung decimal places na ibinibigay ng calculator nyo. No? But ano naman, mahigpit ako mag-check ng solution kasi tinitingnan ko naman yung process ng estudyante. But also, syempre, hindi ko naman matatanggap kung sadyang mali yung pagkaka-interpolate. Mataas yung percentage ng students na ang pinagkakamalian ay interpolation. Kahit ako'y paulit-ulit pag nagdi-discuss ng interpolation, kung gaano kahalaga yung interpolation, talagang totoo, doon nagkakamali ang estudyante. No? And the fact na yun ang first step mo sa problem solving, so sayang yung effort mo na makarating ka sa dulo, tama yung proseso mo on the problem solving side, pero mali ka sa interpolation, masakit sa puso yan. But of course, wala namang magagawa si ma'am. Alam nga namang dagdagan ko yung mga isinulat nyo doon. Diga? So, make effort to practice interpolation. Tama? Yan. Kasi syempre, alam nga namang ako pa ang magta-type sa inyong calcu. So, dapat mag-effort din kayo on your end para mag-practice ng interpolation. So, ayun guys, meron ka kayong question about interpolation? Yes, Mr. Anyayahan. Ma'am, ask ko lang po. Paano po pag final answer na ma'am? Lahat po ba ng decimals or 4 lang? Wala tayong rounding off. Nakalagay naman yun sa mga instruction ko, so literally walang rounding off. Kahit final answer na siya, wala tayong rounding off. Though ako naman, very specific ako sa instructions ko. Kahit paulit-ulit akong sinasabi ko ngayon, sa quiz ninyo, sa major exam nyo, nakalagay yun sa instruction. Para well-reminded kayo. Pero yan, wala tayong rounding off. Yes, Mr. Santos? Ma'am, in cases po of recurring decimal, tatanggapin niyo po ba kung ang final answer po ay naka-bar o dapat po is sulat po siya? Isusulat siya, I do not accept yung naka-bar. Noted po, ma'am. Thank you po. So again, kung ilan yung nilalabas na decimal places ng inyong calculator. More often than not, I think 9 to 10 naman yung nilalabas. No? Though there are times also na acceptable na merong discrepancies kasi hindi mo masasabi yung flow ng solution ng estudyante. Maaring ito yung flow ko, tapos yan yung flow ng estudyante, technically, tama din naman. So, magkakaroon ng discrepancy. Also, mga rounding off ng units, conversion ng units. Mahilig magpa-convert si ma'am. I will be giving you copies of the conversions na gagamitin naman natin. And also, ano pa ba? Yung mga common discrepancies na na-encounter ko. Ayun nga, because of the difference of solution. But that doesn't mean naman na mali kayo. No? Kaya nag-check ng solution si ma'am. Gusto ko malaman, shortcut yung ginawa niya pero tama din naman. No? May isa pa pala akong na-encounter dahil yung student, ako personally, nag-i-store kasi ako ng value sa calculator para hindi na ako magre-retype. Kasi pag nag-retype, siya prone sa error. Meron namang estudyante na nagre-retype siya. Kasi pag in-store mo yung value sa calculator, lalo na for example, repeating decimal siya. So, stored siya sa calcu as repeating decimal. Ngayon, pag ni-retype mo siya, pinuputol mo yung decimal, di ba?
So, ang mangyayari dyan sa final answer, magkakaroon ng discrepancy. But that is okay. Ano? Kasi again, I am looking kung tama yung ginagawa nyo. And of course, kung tama yung final answer. Pero that doesn't mean na pag ako'y nagbigay ng final answer at hindi ganun yung final answer mo, ay mali ka na. Hindi po tayo ganun dito. Ano? Minsan kahit kakaiba yung sagot mo at tama naman, ay sino ako para malian ka? 'Di ba? So, ayun guys. No? Kasi yung iba, minsan nagtatanong, ma'am, hindi po ganyan ang sagot ko, pero malapit po dyan. Nag-ano sila, baka lumali. No? So, hindi ganun. So, ano pa mga concerns, guys? So, by the way, I appreciate na we're more than 40 today. And also, recall ko lang, ang may bonus points for the long quiz. Midterm lang quiz to ha. Si Mr. Santos, Mr. Anyayahan, Mr. Padilla, Mr. Bronce, and Mr. Perez. No? But plus 5 yung sa first two and then yung tatlo ay plus 2. No? Sa mga susunod, magtatawag pa din si ma'am for this. Pero priority natin yung mga hindi natawag. Ano? Para naman more chances of winning sa iba. No? Pero kung wala nang nasagot, tapos yung mga natawag na ulit yung nasagot, wala naman akong choice kundi i-appreciate yung effort nila. Ano pa? Yung iba ata ay nagpapansit kanton na iniwan na kami. Kami maglalawan pa ng itlog pagkatapos na rin kayo nagkakakain na diyan. Palibasi tanghalian. Ano? May natutunan ka? Okay. Kung wala nang tanong, ang kalendaryo natin, sabi ni ma'am, natapos natin ang interpolation, Sabado, we will not be having an online class. Mag-practice kayo. Or kung gusto nyo ay kumanta kayo sa ating self-introduction kahit di kayo pinapakanta. Pero kung masama naman ang boses, pausap naman. Mahiyahiya naman. So kung maganda ang boses, kahit buong isang oras ay mag-medley ka doon sa ating room. Kung hindi naman ay kahit wag nang pumasok. Charot, hindi naman. Welcome po kayo sa klase natin. So saan ka ang room natin? Nakalagay din Ang room natin ay room 207, February 9. So makikita-kita tayo February 9 ha. Yes po, question. Ayan, 207. Kala ko may nagtanong. Ayan, so 207, February 9, face-to-face classes tayo. Magdala ng pamaypay dahil alam nyo naman, may kainitan doon sa ating, sa ating room. Do wala ka namang mapipili nga. No? So, ayan guys, I appreciate your attendance today. So, kung may natutunan, magpalipad nga kayo mga confetti dyan. Okay. So, again, I appreciate your participation and attendance today. Sana ay may natutunan nga. And ready kayo sa self-introduction na. Though hindi po ako nagpapatalent dahil hindi din naman ako talented. Lagi ko yung problema. Sa MA kasi, Diyos ko, usong-uso gayong kailangan may talent ka. Ay, lagi kong kinakanta noon ay Narda. Wah! Wala, yun lang naman ang madali-daling kantahin Ano pa ga? Hindi. Wait lang. May kinakanta ako, wait lang. Isa-search ko lang lyrics. Ano nga yun? Ayoko mag-sample ngayon. Isa-search ko ang lyrics. Nung GE, may general engineering kasi kami. Kumanta akong titanium nung general engineering. Pak. Ano kayo? Tanda ko yun. Ba't ko ginawa yun? Sorry, kasi naman first year pa lang yun. So, yan. Tapos, ano ba ang kinanta ko? Cry. Cry nga ba yun ni Mandy Moore? Very tita. Kinanta ko yun. At ayoko nang ulitin. Bagay na yun. So, alam mo yun, yun yung mga alaala nung college na ayokong gawin. So, ayoko ding ipagawa sa aking mga estudyante. No? So, I wanted to have a self-introduction na yung parang to lighten our environment, to know you more. And if you have questions kay ma'am, ask it. Diga? So, syempre, yung mga question naman na may sense naman. Wag naman yung, may pera ka po ba dyan, ma'am? Penge naman po. Hindi ko po kayo bibigyan. So, ayun guys. Let's make our self-introduction creative, productive, and gawin natin siya na talagang magkakakilala tayo. And also,
Mag-ready kayo sa interpolation recitation at baka kayo ay matatawag. No? Again, ginagawa natin ito para mapilitan kayo mag-prepare at mag-aral ng interpolation. Kasi sabi ko sa inyo, mahihirapan kayo kung hindi kayo marunong mag-interpolate. No? So, kung kayo ay magaling mag-interpolate, maning-mani si termo to sa inyo. Ano? So, ayan guys, thank you so much for your attendance today. Kung wala ng concerns at gusto nang umalis sa meeting room, mag-iwan ng sad face. Thank you and bye-bye. Thank you po. Thank you, everyone. Thank you po. Thank you po.